Ano ang mga advantages ng pagkakaroon ng mga gadgets ng ating mga estudyante sa panahon na to na halos buong 2 linggo ay wala tayong klase sa loob ng classroom. Panay modules, panay video sent by your teachers, tapos pag-aaralan mo, mga activities, something like that. So, ibig sabihin, hindi naka-plano, hindi naka-lesson plan lahat ng yan. So, meaning to say, once you have modules, susundin mo lang yung mga instructions and then tapos na. Napakahalaga na ikaw ay nakatira sa isang lugar na kung saan malakas ang signal ng mobile data. Okay? Yun yung number 1. Kahit may load ka, ay hindi pa rin sapat ito upang ma-reach mo or ma-download mo yung mga sinesend ng yung teacher. Kaya mapalad tayo kasi unti-unti nang na-improve yung internet system or connection dito sa ating bansa. Kahit sa malalayong lugar. Dagdag pa nito yung may mga naka-fiber, no? Na internet connection. So we are, generally speaking, we are talking about yung mobile data ng mga mag-aaral, mga estudyante. Yung advantage ang tutukuyin natin dito. Hindi yung masamang dulot ng social media, ng internet, something like that. Kasi unti-unti, nababago na yung pananaw ng mga magulang, especially sa aming mga karanasan dito, na kung saan ini-encourage nila yung mga estudyante na gamitin yung cellphone or yung mga gadgets, tablet, iPad, computer ng kanilang mga anak upang sa ganon ay masunod nila yung instructions ng mga guro. Okay. Sa kabilang banda, may mga mag-aaral pa rin na hirap. Kagaya ko sa experience namin, kapag nag-send kami ng modules online, hindi naman karaka-raka, printed yan, dami niyan, no? So, pinakamaganda talaga online. And then, kapag yung magulang or yung isang pamilya may printer, ipiprint nila yan and to be passed the next day para i-check ng teacher yung mga activities na yon. Hindi lahat nakakaabot sa ganito, no? Hindi lahat may printer. Kung ang estudyante namin sa public school ay 40, hindi lahat ng 40 na yon ay makapagpapasa ng modules na finished or done. May mga ready-made activities tayo, pero hindi lahat. Walang ganon na buong Pilipinas may specific module para sa araw na yun na ipapauwi sa bata. So, mean to say, it is teacher-made exam or test or activity. Teacher-made, personalized. Because may mga sectioning yan no? May mga different ability sa mga bata na teacher or guru lang ang nakakaalam. Hindi alam ng ibang guro yung ability ng kabilang section, something like that. Hindi 100% alam niya yun. Kaya, personalize lahat ng activities na yan na naka-jive naman sa lesson plan. Alright. So, meron namang mga downloadable. May mga provided yung DepEd na pinapadala sa teacher or accessible ng teacher para ipadala sa bata. Kumpleto tayo dyan. Pero ako, ang last section ako, ginagamit ko yung personalized, naka-jive sa lesson plan. Kahit nga minsan, hindi naka-jive sa lesson plan. Kung ang bata hindi masyadong makabasa, o paano niya masusundan yung nasa lesson plan? So, mean to say, if the need of children, the need of the pupil is, or the pupils are, or is, yung tungkol lang sa reading, or reading Filipino and English, or mathematical problems para i-solve nila, yun lang yung papadala natin. So, we are trying to have solutions with the problems, especially in our country, in different regions of our country na madalas daanan ng bagyo. At ngayon medyo kapag umulan ng malakas, apektado tayo ng baha, wala rin pasok. So, talagang binibigay namin yung best namin para ma-reach namin yung aming mga mag-aaral. Alright. So, dito, yung advantage, balik tayo doon, babalik tayo sa advantage talaga ng cellphone or ng mga gadgets na yan. Napakahalaga. Saka yung paglo-load. Biruin mo 100 pesos, 50 pesos, mada-download mo lang, ma-access mo na yung pinapadala ng teacher mo. So, yan yung kabutihan dulot. Diyan tayo mag-focus. Yung masamang dulot, masyadong mahabang proseso yan. Ibang problem yan. Sa susunod, tatalakayin natin yan. Okay. So, dati kapag may cellphone ka, maarte ka, social ka. Ngayon, ang cellphone parang pagkain. Ang mobile gadget or mga mobile phone, parang pagkain. Parang hindi yata updated yung mga books natin kasi nakalagay kasi sa primary needs ng isang tao, clothes, shelter, food, something like that, and etc. Pwede bang idagdag natin yung mga gadgets? It's one of the most necessary things na kung saan kailangan ng ating mga mag-aaral.
Kaya magpundar, talagang pundar, pag-iipunan. Pag sinabing magpundar, hindi namin kayo ni-encourage na bumili ng gadget. Magpundar na kayo ng mobile phone or any gadgets na kung saan makakatulong sa pag-aaral ng inyong mga anak. O, pwede ba nating i-required lahat ng estudyante sa buong Pilipinas? Kung pwede, no? Kaso, hindi natin sakop yun. Ang nakakasakop lang nun, yun mamahala sa atin, yung departamento natin, yung ating pambansang pamahalaan, ano? Sila yung mag-uutos o gagawa ng batas na magiging required yung bawat isang estudyante ay may cellphone na hindi, syempre, tapos, may iniisip akong negative yung pag meron silang gadget provided or pinundar nila tayo na ibebenta ka dahil sa kahirapan ng buhay na ibebenta na isasangla, something like that. So, ganun kahalaga yan. It's important as important as our food. Okay, basic needs. Kaya lang hindi pa naililista sa libro. It's just our point of view. So, eka nga, disclaimer, no? Huwag po nating i-judge yung sinabi ko na yun. So, sa panahon ngayon, kagaya nito, malakas ang ulan, paundap-undap, pabaktaw-baktaw, ulan, baha, hihinto, aaraw, ulan, baha, hihinto, lalakas ang hangin, magkakaroon ng sunod-sunod na bagyo, di ba? Yun yung isang solusyon na nakikita ko na kung saan madali lang. Dahil lahat naman halos lahat naman ng mga estudyante ay aware na sa paggamit ng mga mobile phone, mobile data. Okay? So yun yung the greatest advantage of having mobile phone or gadgets patungkol sa pag-aaral. Para malabanan natin yung meron ding crisis sa edukasyon, yung crisis ng kaalaman. Kung saan nagkukulang, nagkakaroon ng malaking gap sa pagitan ng mga mag-aaral at sa mga dapat niyang matutunan. So yun po, sana madinig ito ng lahat ng mga kinauukulan, solusyon Number one thing na kailangan nating matutunan sa lahat is yung pagmamahal sa edukasyon. Lahat yan masosolve. Every problem that we are facing now, corruption, yung mga trahedya, mga social problem, yung mga crimes, something like that. Lahat yan. Ang isa lang ang solusyon dyan. Ano? Ang solusyon dito ay ang mahalin natin ang edukasyon. Once the community is educated, we can easily solve every problem that we have. Yun lang po yun, education. So hindi pa patay ang sistema ng edukasyon sa bansa. Pwede pa natin niyang iangat. Hindi pa laos, hindi pa palasak, hindi pa patay. Okay, may pag-asa pa po tayo. Kaya may vlog tayong ganito. So with my 6,000 subscribers sa buong bansa, so mapapakinggan nila to kung gaano kasidhi ang ating damdamin na makapagpalaganap ng ganitong positive information para sa inyo. Okay, sana makarating ito sa lahat. Pakishare nyo naman para na sa ganun ay kahit yung mga simpleng guro na kagaya namin ay marinig nyo kung ano yung nasa loob namin. At sa simpleng pag-share mo, malalaman ng ibang mga tao na ganun pala. So may idea pa lang ganun. So pwede pala. So it's the beginning of educating ourselves. Bawat isang Pilipino na may cellphone na makakapanood nito ay ma-educate. Magiging educated sa bagay na ito. Masusolusyonan natin yung problem. Doon muna tayo sa maliit mag-umpisa. Ang tawag ba, inductive method ba yun o deductive? Okay. So, inductive method or deductive method? Inductive, no? Maliit muna, hanggang papalaki, masosolve natin lahat yan. Di ba? Nakita nyo na may post ko sa personal account ko sa Facebook. I want to be the president of the Philippines. I want to be a leader someday. So, that's why, yung vlog natin na to is, siguro, ito yung pinagpa-practicean ko kung paano mamahala. Unang-una sa sarili ko, pangalawa sa mga subscribers natin, yung mga kaisipan nila, mabago, hindi negative. Okay, huwag tayo magpa-apekto, my dear subscribers. Thank you very much. Thank you for giving me your attention, your time. Thank you very much. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life.